Alright, good morning Davao, good morning Philippines, good morning sa buong mundo. Bali, for today's video is i-share ko lang ho sa inyo itong napakagandang view na makikita ho natin dito sa Davao City. Pero ang view na tinutukoy ko sa inyo ay hindi ho itong nakikita ho ninyo ha. Hindi ho yung mga gusali na yan, yung mga building na yan. Kasi sabi pa nga ng ibang mga Pilipino sa ibang rehiyon at probinsya or ibang lugar, no? Kung pagandahan ng ng skyline, wala daw sinabi ang Davao City. So siguro this time itong vlog na to ngayon sige, hahayaan ko na sila muna na sabihin yun, which is totoo din naman talaga na maganda yung sa kanila. Pero syempre beauty is in the eye of the beholder, and depende yan sa mga factors and criteria. Pero sige na, sa ngayon sa video na to, sa inyo na ang ang pinakamagandang skyline. Basta kay amin ito, yan, wait lang ha. Yun ang talagang amin, no? Ibig sabihin is ito yung walang kapariha, walang katulad. So seated sa Davao City, or situated in Davao City, itong tallest mountain in the Philippines, no? So it's Mount Apo. So yung kita nyo na yan, yun po yung summit, no? So galing. So napaka blessed ng Mindanao para magkaroon ng napakagandang tanawin or napakagandang view na gaya nito. So hindi lang siya kasi Davao City, ito ay shared property, di ba? Shared property ito ng Cotabato, ng Sucsargen, North Cotabato, and Davao del Sur. Bawat syudad, bawat probinsya or bawat rehiyon ay meron naman talagang kanya-kanyang mga tanawin, no, na icon kung matatawag natin. So dito sa Davao City meron tayo ditong Mount Apo. So sa ibang rehiyon, ano ba yung mga pagkakaalam ko, no, na talagang masasabing hindi man namumukod tangi, no, yung walang kaparihan na struktura, no, na human nature. I mean natural para natural, no, natural na natural wonders. So for example, sa dito nga Davao City, no, umpisa tayo dito all the way to Luzon. So from Davao City, pinaka southeastern part of the Philippines, di ba, ang Davao City or Davao region. So meron tayo ditong napakagandang Mount Apo, and papunta naman sa may bandang Agusan province is meron silang nag-iisang the largest, the biggest na ilog. Yun yung Agusan River, kung di ako nagkakamali, no? So sila yung may pinakamalaking ilog sa buong Pilipinas. And ano pa pwedeng mga one and only, no, yung nag-iisa lang sa probinsya. So proceed pa tayo sa Surigao, proceed tayo sa Bicol, Eastern Visayas. So Tacloban and Samar, ano ba meron sila? So syempre yung man-made man siya pero napakaganda, iconic na rin, no? So yun yung San Juanico Bridge, the first ever longest sea bridge, tama ba? Okay, yun San Juanico Bridge, connecting Tacloban and Island of Samar. Yun. So ano pa ba sa Visayas, pa rin tayo ha. So Cebu, ano bang meron sa Cebu na maaring wala sa iba? Ano meron sa Cebu na maaring wala sa iba? Sige, siguro Cebu itself, no, mga Cebuano. Sila yung pinakamayaman na probinsya. Kasama ba yun sa natin ngayon sa ating topic? Kita lang, maganda, no? So sila ang may pinakamalaking probinsya, pinakamaraming municipality. Sabi nga ng mga komentor ng mga Cebuano, 44 LGU meron ang buong isla ng Cebu. So galing, no? So nakakahanga. Tsaka ang ganda ng mga nila, ng mga lugar. So kompletos regados din sila, no? Wala kang nang hahanapin. So nasa Cebu na siya. So what else, no? Punta tayo ng Western Central, NIR, no, or Negros Island region. So Dumaguete, Bacolod. Ano ba meron sa inyo diyan na wala sa ibang lugar, no? Kasi pag sinabi nating mga sugar canes, meron naman sa Bukidnon, meron din sa Muir in Batangas. Ano bang mga natural wonders? Ano ba, no? Natural wonders. Okay. Nga pala, so balikan pala natin yung Mindanao, Camiguin pala yung may pinakamaring vulkan, active volcano. 9 daw, siyam yata, pero daw sure kung yung mga vulkan ba yun is visible siya, like Mount Apo, Mount Mayon, ng Albay. Anyway, so
Kung visible man siya, like gaya nito Mount Apo, I mean, no, kasi vulkan yan, di ba? Inactive lang siya. Sa tapos yung Mount Mayon sa Albay. So pag ganun yung hitsura ng Camiguin Island, edi maganda, no? Iconic, pero parang hindi man siya nababalita. So ibig sabihin hindi gano'n, no, kaganda, hindi gano'n ka-iconic yung kanyang view, hindi gano'n ka-stunning. Okay, so balik tayo sa NIR, no? Ano ba meron sa NIR? Negros Island region. So kasi pag sinabi natin Siquijor, hindi naman yan sila Siquijor Dumaguete, no? Marami namang mga lugar na may pagkakapareha sa Siquijor Island, magandang dagat, ano? Siguro sa sinasabing ano, no, yung mga kulam, aswang, ano ba tawag doon? Mga aswang sa ano, yung parang ano siya? Ang tawag diyan, mga local folklore, di ba tawag diyan, basta yun na yun, basta yung asang-aswang. Okay, so pero syempre beauty kasi, when it is beauty, yung ano siya, visual, no, yung makikita natin. So Cebu kasi, bakit ko sinabi siya na visual, kasi makikita mo naman talaga sa mapa, no, tad-tad ng municipality LG yung lugar nila. Tapos kapag ka nasa eroplano ka naman from Davao to Manila, matsimpuhan mo na fair yung weather, walang ulap. Talagang makikita mo yung laki, ganda talaga ng ano, ng isla ng Cebu. Yun nga lang, yung view na yun ng Cebu Island ay makikita mo lang yun kapag ka nasa eroplano ka. Hindi nga lahat ng sumasakay ng eroplano yung magkakaroon ng chance na makita ang napakagandang isla ng Cebu. Gawa nung yung iba gabi, di ba, madilim, yung iba naman foggy, yan, maulan, so hindi siya makikita. Kaya nga nung ako'y napadaan sa himpapawid, no, sa airspace ng Cebu Island, laking tuwa ako ganung, dahil sa nakita ko talaga yung ano, yung napakagandang isla nila. Although sa may ano, sa may bandang Cebu City, Metro Cebu and Mandawi, ganun na area, parang hindi siya ganun ka-appealing kapag ka-araw, no, tignan. So halos wala na siyang pinakaiba sa Manila, dahil nga sa ano na siya, color green na yung ano, yung kanyang atmosphere, yung kanyang ano, yung baba, pag titinan mo siya, so kulay green, like concrete, hindi man siya ganun ka concrete jungle. Siguro meron pa rin namang mga punong kahoy, mga greeneries ang Cebu City, pero kapag ka nasa 30,000 feet ang yung ano, altitude, so hindi mo na makikita, no, yung mga green na yun. So makikita mo lahat mga parang usok, basta puti, no, gray, ganun. So ibig sabihin hindi na siya ganun ka appealing, no, sa mata. Except naman doon sa may bandang ano, yung sinasabi lang Badjan. So doon na area, basta somewhere in ano, ang ibang bahagi ng island, isla ng Cebu, napakaganda kasi green, napaka-green talaga, sobrang ganda sa mata. Tapos may mga pa-forma formation, parang may mga chocolate hills, mga ganun. Anyway, so tapos na tayo sa Cebu. So I mean Negros Island, wala akong mas spot so far, wala pa kasi hindi ko pa napuntahan yung ano, yung buong NIR or malaking bahagi. So far Silay and Bacolod City pala yung napuntahan ko sa kanilang rehiyon. Okay, let's go to Panay Island. Boracay, ayun, incomparable ang Boracay. So di ba, yan na yun, no, wala, Boracay talaga yung pinaka the best, no? So ako'y naniniwala doon sa mga survey, international na mga survey na hinirang ang Boracay as the number one most beautiful beach resort, beach island in the world. Yun. And ano ba, ano pa ba meron sa Panay Island? So far yan pa lang, yun lang yung ano ko, kasi sinabing Guimaras, masarap na mangga, meron namang masarap na mangga naman sa Leon, di ba? Sa Iloilo pa rin yun, masarap rin namang mangga Cebu, masarap din siyempre ang mangga ng Zambales, and of course Davao din rin pahuhuli sa pasarapan ng mangga. What else na? So tapos na tayo sa Panay Island, so let's go to Luzon area. So let's go to Bicol. Yan, Bicol region. So ano meron sa Bicol region? Siyempre Sorsogon, meron silang Mount Bulusan, di ba? Yun, iconic yun. Talagang na-experience kong magkaroon ng ano, talagang na-experience ko na sumabog si Mount Bulusan at nagbuga talaga ng ash falls that time. So first time ko yun na makita ng ash falls, yun pala yun. Kala ko talaga yung nasa palabas na yun, matatabunan yung mga baybahay, hindi naman pala, yung bubong lang pala. And let's go to Albay, no? So sa Albay naman, maliba pala sa Mount Bulusan ng Sorsogon, meron din napakagandang ano, rice fields, no? Yes, okay, marami namang mga rice fields sa Pilipinas. In fact, kumbaga staple food natin yung rice. So mostly ng lugar, provincial region sa Pilipinas may rice field, pero iba yung formation ng rice fields na nakikita ko sa bandang Erosin, yes, ng Sorsogon. Yan lang naman siguro, hindi ko pa nakita yung ibang mga ano, pero ano lang, bonus ko lang yun, ha. Yung Erosin.
So yun lang, bali Bulusan ng Sorsogon, tapos let's go to ano na Albay. Syempre, the one and only Mount Mayon. Wala nang makatalo sa pagandahan ng bundok bulkan sa Mount Mayon. So sabihin natin pinakamalaki man ang Mount Apo sa Davao and Cotabato, pero wala namang sinabi din sa ganda. Itong Mount Apo na to, wala sinabi sa ganda nung Mount Mayon, na perfect cone talaga siya. And ano pa, next nating puntahan ay ang Camarines Norte. Wala akong makitang ano doon, very distinct or pinaka-unique, no? And the one and only na icon sa lugar nila sa probinsya so far. Kasi pinya, ng Dait Camarines Norte, marami naman pinya masasarap, no? Pulumulok, Bukidnon. Meron silang Karamuan Island, maganda yon. Kaso nga lang, marami naman, may Calagawa sa island, meron ding sa Surigao, di ba? Basta maraming island. Pag sinabing dagat, halos common halos lahat ng lugar yung mga binibiyayaan ng magandang karagatan. Anyway, so let's go to Bicol region. So let's go to Quezon province. Ano ba meron doon sa Quezon province? May mga bulubundukin din sila, di ba? O parang mga mount something something. Hindi ko na nga lang kabisado, kaya yan, pasensya na. What else, no? Let's go to Calabarzon. Yun na nga, Calabarzon region, no? Cavite. Ano meron sa Cavite? Parang wala naman, no? Ayun, Calabarzon. Maganda pala, Rizal, kasi meron sila palang yung Laguna de Bay, Laguna de Bay, maganda yon, no? Walang kaparehas, walang katulad, hugis puso. Talagang makita mo yung kapag ka nasa eroplano ka. And of course, let's go to Batangas. Ano ba meron sa Batangas, no? Natatanging ayon, Taal, of course, no? Taal Lake ay the best yun, iconic din yun. Kinikilala lang naman si Taal na pinakamagandang lake sa buong mundo. Tapos ano pa? So let's go to Bulacan, Central Luzon. Wala, di ko na alam kung ano meron sa Central Luzon, parang wala naman. So let's go to Cordillera region, Cordillera Administrative Region. So yan na yung Benguet. Benguet. Basta yun na yun, Benguet lang muna yung alam ko dyan. Hindi ko alam yung Apayao kung parte ba ng Car. So yung kabisado ko Benguet pa lang. La Union, di ako sure kung sama ba ang La Union sa Car or Mountain Province. Parang hindi naman mountainous ang La Union, flatlands yun na madadaanan natin yung Rosales papuntang Baguio. Anyway, so yun, Baguio City alone, no? Benguet, basta yung Benguet as a whole, ang ganda ng Benguet as a whole, hindi lang Baguio, hindi lang La Trinidad, basta kabuang Benguet, klima, mga prutas, no, mga berries, mga strawberries, ganun. So ano pa ba mga icon na mapupuntahan, no? Yung Mount Pinatubo, saan ba yun? Tampanga. Yun, isa rin yun, magandang yun, icon. Anyway, so yun lang siguro, at hindi na ako makakapagtuloy-tuloy pa doon sa may bandang northernmost part of the Philippines, kasi nga hindi pa ako napunta doon. So thank you lang sa panonood. Ayan, maganda, no? Napaka famous itong Mount Apo. In fact, dyan pinangalan yung banda na Apo Hiking Society. So thank you for watching. Bye bye and ingat.